Naramdaman mo na ba na may hindi tama sa iyong relasyon? Minsan, maaaring hindi lang iyong intuisyon, kundi paraan ng Diyos sa pagtawag sa iyo para mag-order. Kung magpapatuloy ka sa isang masamang relasyon, maaaring ikaw ay patungo sa pagkawasak. Ito ay dahil alam ng dyablo na ang iyong mga relasyon ay maaaring bumuo sa iyo o sirain ka. Ang dyablo ay maaaring magdala ng isang tao sa iyong buhay, bigyan ka ng sapat na mga dahilan upang magtiwala sa kanila, at pagkatapos ay gamitin sila laban sa iyo. Gayunpaman, ang Diyos, sa kanyang walang katapusang awa, ay laging nariyan na nagbabala sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng mga palatandaan na gagabay sa kanila sa pag-iwas sa maling relasyon. Ilalantad ng video na ito ang 7 palatandaan na pinoprotektahan ka ng Diyos mula sa isang masamang relasyon. Ang mga palatandaang ito ay mahalaga at hindi mo dapat baliwalain ang mga ito. Nabiktima ka na ba ng masamang relasyon noon? Bago tayo magpatuloy, hinihikayat kita na mag-subscribe sa channel na ito at manatiling konektado sa aming mga transformative na video. I-click ang notification bell para makakuha ng mga update sa tuwing may na-upload na bagong video. Ang mga relasyon ay ang paraan ng Diyos sa pagdadala ng pagsasama, tulong, at isang buong-buo na koneksyon sa pagitan ng sangkatauhan. Nang likhain ng Diyos si Adan, sinabi niya na ang pagiging mag-isa ay hindi mabuti para sa kanya. Noong panahong iyon, si Adan ay mayroon ng kaugnayan sa Diyos, isang trabaho, at isang atas na pangalagaan ang lahat ng nilikha ng Diyos, ngunit hindi iyon sapat para kay Adan. Nakita ng Diyos na may kulang, na malapit nang makaapekto sa lahat ng iba pang aspeto ng buhay ni Adan. Ang mga relasyon ay napakalakas na kaya nitong baguhin ang buhay ng isang tao. Maaari ka nilang gawing mas mahusay kaysa sa dati o mas masahol ka. Nilalayon ng Diyos na kumonekta ka sa tamang tao na magpapaganda ng iyong buhay at hindi mas masahol pa. Ang gawain ng dyablo ay iugnay ka sa mga maling tao para mahulog ka sa layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Iyon ang ginawa niya kay Eve. Iniugnay na ng Diyos si Eva kay Adan sa isang walang hanggang pagkakasundo ng mag-asawa, ngunit si Satanas ay pumasok sa pagitan nila sa pamamagitan ng ahas. Ganyan pumapasok si Satanas sa pagitan ng iyong bigay Diyos na relasyon. Inilipat niya ang iyong focus mula sa taong mabuti para sa iyo patungo sa taong sisira sa iyo. Gusto mo bang makalaya sa mga tanikala na iyon? Pagod ka na ba sa maling tao? Marahil ay hindi mo alam na ikaw ay nasa isang masamang relasyon dahil sa pakiramdam mo ay okay ang lahat sa iyong kapareha. Mabubuksan ang iyong mga mata sa katotohanan pagkatapos panoorin ang video na ito hanggang sa huli. Bago magpatuloy, gusto kong linawin na ang mga relasyon ay may iba't ibang uri. Kami ay konektado sa iba't ibang paraan, isang kasosyo sa negosyo, iyong kasamahan sa trabaho, iyong mga kapitbahay, at lahat ng nakakonekta sa iyo sa isang paraan o iba pa ay nasa isang relasyon sa iyo. Ngunit sa video na ito, mas idiin natin ang panliligaw at pakikipagkaibigan. Ito ay dahil ang ilang mga panliligaw ay nagsisimula sa pagkakaibigan. Ang iyong kaibigan ay maaaring maging asawa mo sa hinaharap. Sobrang nakakalungkot kung ang masamang kaibigan mo ang magiging partner mo. Gayon din, ang iyong kaibigan ay maaaring makaimpluwensya sa anumang bagay, kabilang ang iyong panliligaw at kasal. Ito ay dahil natutunan mong magtiwala sa kanila. Kailangan mong i-filter ang iyong mga kaibigan upang maiwasan ang pagkasira ng puso at pagtataksil sa ibang pagkakataon. Kailangan mong idiskonekta ang iyong sarili sa mga taong hindi mabuti para sa iyo. Maaaring hindi mo sila kilala, ngunit yan ang dahilan kung bakit palaging susuportahan ka ng Diyos. Gusto kanyang protektahan sa masasamang relasyon para hindi ka mabiktima ng mga pakana ng dyablo. Kung gagawin mo ang mga pag-iingat na ito, hindi ka magkakamali sa buhay. Hindi masisira ng masamang impluensya ang iyong buhay, hindi madudurog ang iyong puso, at hindi ka makakagawa ng maraming pagkakamali sa buhay. Handa ka na bang malutas ang mga palatandaang ito sa akin? Kung pagkatapos ay magpatuloy tayo. Numero 1, ang relasyon ay hindi niluluwalhati ang Diyos. Ang bawat mabuting relasyon ay dapat nakasentro sa Diyos at mabuting moral. Tanging ang pagkatakot sa Diyos ang makapaglalabas ng kabutihan sa mga tao.
Ang isang relasyon na hindi lumuluwalhati sa Diyos ay walang kalidad upang mapabuti ang iyong buhay. Ngayon, paano mo malalaman na ang isang relasyon ay hindi lumuluwalhati sa Diyos? Ito ay kapag ang mga taong nasasangkot ay hindi iginagalang ang mga utos ng Diyos. Kung ikaw at ang iyong partner ay hindi sumusunod sa mga prinsipyo ng Diyos, ang iyong relasyon ay hindi niluluwalhati ang Diyos. Kung madali mong ibaluktot ang iyong makadiyos na mga pagpapahalaga para pasayahin sila, at magagawa rin nila ito para sa iyo, may mali. Kailangan mong parangalan ang Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. Kailangan mong unahin ang Diyos sa lahat ng iyong mga desisyon. Kailangan mong humingi ng payo sa Diyos bago gumawa ng anumang hakbang. Kung kumilos ka na parang wala ang Diyos, walang maganda sa relasyong iyon. It's either ayusin mo ito o iwan ang relasyon na iyon. Ang isang tunay na Kristiyano ay hindi namumuhay sa labas ng kalooban ng Diyos. Mas gugustuhin mo bang siraan ng Diyos upang mapanatili ang isang relasyon na sa kalaunan ay sisira sa iyo? Pag-isipan ito. Ang isa sa mga dahilan kung bakit maaaring hindi niluluwalhati ng iyong relasyon ang Diyos ay kapag ang iyong partner ay hindi isang mananampalataya. Sinasabi ng Biblia sa 2 Korinto 6:14-15. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Sapagkat ano ang pagkakatulad ng katuwiran at kasamaan? O anong pakikisama ang mayroon ng liwanag sa kadiliman? Anong pagkakaisa ang mayroon sa pagitan ni Kristo at ni Belial? Ano ang pagkakatulad ng isang mananampalataya sa isang hindi mananampalataya? Nakikita mo ba kung paano ito inilalahad ng Biblia? Kung nakipag-ugnay ka sa isang hindi mananampalataya, maimpluwensyahan ka nila na kumilos tulad nila. Akitin ka nila sa kanilang masasamang paraan at gagawin kang magkasala laban sa Diyos. Ang taong nag-aangking mananampalataya, ngunit walang anumang makadiyos na pagpapahalaga, ay walang pinagkaiba sa hindi mananampalataya. Ang sinumang humihikayat sa iyo na makipagtalik bago ang kasal ay hindi nagpaparangal sa Diyos. Ang sinumang naniniwala na hindi masama ang magnakaw sa mga tao ay walang takot sa Diyos. Ang pagsali sa isang hindi makadiyos na pamumuhay dahil lang sa gusto ng iyong partner ay isang pulang bandila. Piliin ang Diyos higit sa lahat ng bagay sa buhay. Si Samson ay hindi mawawalan ng lakas at namatay sa paraang ginawa niya kung siya ay nakipagrelasyon sa isang makadiyos na babae. Pinili niya ang isang hindi mananampalataya, isang Filisteo, na kanyang kaaway. Hindi niya sinunod ang tagubilin ng Diyos na lumayo sa mga babaeng hindi Israelita. Naimpluwensyahan siya ni Delila na magkasala laban sa Diyos, at namatay siya ng may kahihiyan. Ganito rin ang nangyari kay Dina, ang nag-iisang anak na babae ni Jacob. Nagsimula siyang makipagkaibigan sa mga Kanaanita, kahit na inutusan sila ng Diyos na huwag gawin iyon. Sa maikling panahon, nakilala niya si Shakim, isang prinsipe ng Kanaan na umibig sa kanya. Hinikayat niya siya sa pamamagitan ng kanyang magiliw na mga salita at dinumisan siya. Nilapastangan niya ang Diyos dahil nakipagpamatok siya sa isang di mananampalataya. Siya ay naging isang bagay ng kahihiyan sa mga Israelita. Ayaw ng Diyos na matulad ka kina Samson at Dina. Naghanda siya ng isang taong perpekto para sa iyo, isang taong magpaparangal sa Diyos, isang taong ang kaugnayan sa iyo ay luluwalhati sa Diyos. Kung ang iyong relasyon sa iyong kasalukuyang kapareha ay hindi niluluwalhati ang Diyos, tumakbo ka para sa iyong buhay. Sinusubukan ka ng dyablo na bitad ka, ngunit pinoprotektahan ka ng Diyos mula sa bitag na iyon sa pamamagitan ng paghahayag ng katotohanan ito sa iyo ngayon. Lumayas sa gayong relasyon sa lalong madaling panahon. Number 2, hindi kayo magkasundo. Ang sabi ng Biblia sa Amos 3:3, magkasama bang lumalakad ang dalawa malibang magkasundo sila? Posible bang magsimula sa isang paglalakbay kasama ang isang tao nang walang pahintulot nila? Iyan ang simpleng paliwanag kung ano ang binabanggit ng Biblia sa talatang ito. Hindi mo maaaring isali ang isang tao sa anumang negosyo kung hindi nila ito gusto. Hindi ka maaaring pumirma ng kontrata sa isang taong hindi interesado dito. Ang isang kasunduan ay kailangan upang masil ang bawat bono.
Ang anumang relasyon kung saan hindi magkasundo ang magkabilang panig ay isang masamang relasyon. Ang sama-samang pagsang-ayon sa isang relasyon ay higit pa sa pagpapanukala sa kanila o pagtanggap sa kanilang panukala. Nagsasangkot ito ng pagkakahanay ng mga paniniwala, pagpapahalaga, layunin at layunin. Ano ang pakiramdam mo kapag ang iyong partner ay palaging naniniwala na taliwas sa lahat ng iyong sinasabi? Bakit mahirap para sa inyong dalawa na mahalin ang parehong bagay, maniwala sa isang bagay na magkatulad, at magsimula sa parehong uri ng proyekto? Ang kawalan ng ganitong uri ng hindi pagkakasundo ay naapektuhan nito ang iyong komunikasyon at pagiging produktibo. Nangangahulugan ito na hindi kayo makakagawa ng anumang makabuluhang bagay ng magkasama o kahit na hinihikayat ang isa't isa kapag nahaharap sa isang hamon. Nakakalungkot malaman na ang nakakapagpasaya sa iyo ay ang nagpapasaya sa iyong kapareha at kabaliktaran. Ayaw ng Diyos na ganito. Ipinakita sa iyo ng Diyos ang tanda na ito upang maaari mong ihiwalay ang iyong sarili bago maging huli ang lahat. Mabibigo ang relasyong iyon. Ang mas maaga kang umalis, mas mabuti para sa iyo. Walang relasyon ang nakaligtas sa kawalan ng pagkakaisa. Kapag napansin mong hindi na kayo magkasundo, oras na para umalis. Naaalala mo pa ba ang nangyari sa Tor ng Babel? Napagkasunduan ng mga tao na magtatayo sila ng isang tore na aabot sa Diyos sa langit. Sila ay nakatuon sa gawain at magtagumpay sana sa layuning iyon, ngunit pinutol sila ng Diyos. Binigyan niya sila ng iba't ibang wika, at hindi na nila marinig ang isa't isa. Nabigo ang kanilang misyon dahil hindi sila magkaintindihan. Ang pagtuklas na hindi ka na naintindihan ng iyong partner, at vice versa, ay nangangahulugan na dapat kang umalis. Ang relasyong iyon ay hindi na sapat para sa iyo. Napaharap din si Apostol Pablo sa gayon ding hamon sa kanyang ministeryo. Inatasan siya ng Diyos na sumama kay Bernabe sa paglalakbay bilang misyonero. Naging maayos ang lahat hanggang sa iminungkahi ni Bernabe na magdala ng kasama nila at hindi sumang-ayon si Pablo. Ang labanang iyon ang nagpahiwalay sa kanila magpakailanman. Dapat itong ipaalam sa iyo na kahit na ipinahayag ng Diyos na ang isang tao ay tama para sa iyo, maaari ka pa ring umatras kung may napansin kang anumang alitan. Hindi ito nangangahulugan na ikaw ay sumusuway sa Diyos, sa halip, ito ay isang senyales mula sa Diyos na ang relasyon ay naging masama. Kailangan mong layuan ito. Number 3, ikinukumpara ka nila sa iba o sa dati nilang partner. Sinasabi ng Biblia na isang kahangalan na ikumpara ang iyong sarili sa iba. Nilikha ka ng Diyos na kakaiba, at dapat kang tumuon sa kanyang plano at layunin para sa iyong buhay. Dalawang bagay na kailangan mong malaman habang palalimin pa natin ang scene na ito. Isa, hindi ka perpekto. Bawat tao ay may kapintasan. Nasa iyo ang iyong mga kalakasan at kahinaan. Maaaring hindi ka palaging nasa iyong pinakamahusay dahil tao ka lamang. Dalawa, ikaw ay kakaibang ginawa. Ikaw lang ang kauri mo. Iba ka sa iba at kailangang igalang iyon ng iyong partner. Magkapatid sina Rachel at Lee, ngunit wala silang katulad na katangian o karisma. Sa Genesis 20:17, sinasabi ng Biblia, si Lee ay mahina ang mga mata, ngunit si Rachel ay maganda sa anyo at maganda. Naakit si Jacob kay Raquel at hindi niya ito ikinumpara sa kapatid niyang si Lee. Kahit na may mga kapintasan si Rachel, mahal siya ni Jacob. Kahit noong siya ay baog at nanganak si Leah, hindi ipinaramdam ni Jacob sa kanya na mas magaling si Leah kaysa sa kanya. Ang iyong pagmamahal sa iyong kapareha ay dapat na masakop ang kanilang mga pagkukulang. Kapag nahanap mo ang iyong sarili sa isang relasyon, kung saan palagi kang inihahambing sa iba, nangangahulugan ito na hindi ka pinahahalagahan ng iyong kapareha. Hindi nila pinahahalagahan ang iyong pagiging natatangi. Nais nilang magkaroon sila ng ibang tao, at iyon ay isang masamang palatandaan. Hindi ka dapat kasama ng taong hindi kontento sa kung sino ka. Madarama nila na ginagawa ka nila ng isang pabor sa pamamagitan ng pagsama sa iyo. Kapag nagpatuloy ka sa pagpapakasal sa kanila, tatapakan ka nila. Ang ganitong mga kasosyo ay ang mga may kakayahang manloko sa iyo.
Hindi nila alam ang iyong halaga o nakikita ang anumang espesyal tungkol sa iyo. Dapat ipagmalaki ka ng iyong partner. Dapat masaya ang iyong partner na kasama ka. Dapat yakapin ng iyong kapareha ang iyong pagiging natatangi at mahalin ka kung sino ka. Kung pinag-uusapan pa rin nila ang dati nilang manliligaw, kahit na sinasabing mahal ka nila, ibig sabihin, ang puso nila ay nasa taong iyon. They're either in a soul tie with them o nahihirapang mag-move on. Hindi mo deserve na dumaan sa sakit ng ganyang relasyon. Huwag mong tiisin ito. Mangyaring huwag sisihin ang iyong sarili para sa kanilang walang kabusugan na mga pagnanasa. Itigil ang pagsusumikap upang mapasaya sila kapag ayaw nilang gawin ang anumang bagay para sa iyo. Ang tanging pagbubukod ay kapag buong pagmamahal nilang nilapitan ka tungkol sa isang ugali na hindi nila gusto. Kapag napansin mong may masamang ugali ka, huwag mo nang hintayin na sabihin sa iyo ng iyong partner bago mo simulan ang pag-aayos nito. Huwag sinasadyang gumawa ng masama at asahan mong maiintindihan ka ng iyong partner. Gayunpaman, hindi iyon sapat na dahilan para ikumpara ka nila sa iba. Kung ang isang tao ay tunay na nagmamahal sa iyo, sinisipsip nila ang iyong pagkatao at handang mag-adjust para matiyak ang kapayapaan sa relasyon. Numero 4, tinatanggihan ka nila ng hindi direkta o direkta. Ang pagtanggi ay isa pang paraan na sinasabi sa iyo ng Diyos na ang isang relasyon ay masama para sa iyo. Minsan maaring baliwalain mo lahat ng sign na ipinakita ng Diyos sa iyo hanggang sa makipaghiwalay sila sa iyo. Hindi iyon panahon para iyakan mo sila o isumpa, dapat mong makita ito sa mas maliwanag na pananaw. Maaaring nakita ng Diyos na hindi ka magiging masaya sa kanila, kaya pinalayas niya sila sa iyo. Huwag mong sisihin ang iyong sarili sa paghihiwalay na iyon. Pakiusap, huwag mong isipin na hindi ka sapat, kaya naman iniwan ka nila. Unawain na perpekto ka lang para sa tamang tao para sa iyo. Ang isang kasosyo na may maling intensyon ay hindi karapat-dapat sa iyong katapatan. Alam mo ba kung bakit kanila tinanggihan? Marahil ay nararamdaman nila na ang iyong kinabukasan ay mas malaki kaysa sa kanilang kakayanin. Narinig nila na nagsasalita ka tungkol sa iyong bigay Diyos na pangitain, at sila ay natakot dito. Sa palagay mo ba ay hindi maaaring umatras ang iyong kapareha dahil natatakot sila kung sino ka? Hindi mo dapat pagdudahan ito dahil nangyari na ito noon sa Biblia. Si Maria ay buntis kay Jesus, at nang malaman ito ni Jose, gusto niyang makipaghiwalay sa kanya. Sa Mateo 1:19, sinasabi ng Biblia, dahil si Jose, ang kanyang asawa, ay isang taong matuwid at ayaw niyang ilantad siya sa kahihiyan ng publiko, naisip niyang hiwalayan siya ng tahimik. Ang sitwasyong ito ay nagdadala ng mas malalim na paghahayag kaysa sa literal na kahulugan nito. Ipaliwanag natin ito mula sa mas malalim na pananaw. Si Maria ay nagdadalang tao sa isang pangitain, at ang pangitain iyon ay si Jesu Kristo. Siya ang tutubo sa mundo mula sa kasalanan. Ipagkakasundo ng batang ito ang tao pabalik sa Diyos. Dala niya ang pagbabagong hinahanap ng mundo. Siya ay isang pangitain na napakalaki para madala ng sinuman. Hindi naiintindihan ni Jose ang paliwanag ni Maria sa kanyang pangitain. Kakaiba ito sa kanya. Hindi siya naniniwala na posible ang ganoong bagay. Natakot siya sa kanyang paningin at gusto niyang tumakas. Maaaring naisin ng iyong kapareha na iwasan ka kung ang iyong mga pangarap ay masyadong malaki upang maunawaan. Maaaring hindi nila aminin ang kanilang mga takot sa iyo, ngunit ito ang katotohanan. Ang gayong tao ay maaaring pigilan ka sa pagtupad sa iyong layunin kung mananatili sila sa iyong buhay. Kaya naman ang ilang pagtanggi ay isang pagpapala sa disgis. Numero 5, pagkawala ng kapayapaan at kaginhawahan sa kanilang paligid. Minsan bigla kang nawawalan ng kapayapaan sa paligid ng isang tao. Natetense ka at hindi mapakali kapag nakapaligid ka sa kanila. Maaaring hindi dahil may nagawa silang mali sa iyo, ngunit hindi ka na komportable sa tabi nila. Iyon ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa isang masamang relasyon at gusto ng Diyos na umalis ka. Dapat mong maunawaan na ang presensya ng Diyos ay nailalarawan sa pamamagitan ng kapayapaan.
Ang Diyos ay hindi maaaring naroroon sa anumang magulong sitwasyon nang hindi tumulong. Kapag patuloy kang hindi mapalagay sa taong iyon, may kakaiba. Nakikita ng Diyos ang hindi mo nakikita. Maaaring walang kasalanan ang iyong partner sa anumang bagay batay sa iyong paghuhusga. Maaaring siya na ang pinakamagandang tao na nakilala mo, ngunit maaaring hindi mo alam ang buong kwento. Umiwas sa lugar na hindi mo mahahanap ang kapayapaan. Hindi ito nangangahulugan na hindi ka makakatagpo ng mga hamon sa iyong relasyon. Magkakaroon ng mahirap at mahihirap na panahon, ngunit tutulungan ka ng Diyos sa lahat ng ito. Kaya nga sabi ng salmista sa awit 23:4, bagamat lumakad ako sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, sila ay umaaliw sa akin. Ipinakikita ng kasulatang ito na makakatagpo ka ng kaaliwan sa mga panahong iyon ng pagsubok. Kahit na ikaw ay inuusig at hindi naintindihan, kahit na pakiramdam mo ay kaharap mo ang kamatayan, hindi ka matatakot. Magiging relax ka kahit sa pinakamahirap na hamon. Ang anumang bagay maliban doon ay isang masamang relasyon. Maaaring mayroon ding mga pisikal na katangian ng karahasan sa iyong magiging asawa. Inaabuso ka nila sa pisikal, pasalita, at emosyonal. Malinaw mong makikita kung bakit wala kang kapayapaan sa paligid ng taong iyon. Sapat na dahilan iyon para iwan mo ang ganoong relasyon. Hindi mo kayang ipagpatuloy ang molestya at nilabag dahil gusto mong makarelasyon. Kahit sinong nagmamahal sa iyo ay hinding-hindi ka sinasadyang saktan. Huwag magtiis ng anumang uri ng pang-aabuso o karahasan dahil sa pag-ibig, maaaring mawala ang iyong buhay sa proseso. Ang kawalan ng kapayapaan ay nagpapahiwatig na hindi ka dapat nasa relasyong iyon. Kapag may kinalaman ang Diyos sa anumang relasyon, kailangan ang kapayapaan dahil siya ang prinsipe ng kapayapaan. Kaya't gawin ang kapayapaan bilang isang litmus test upang malaman kung dapat kang manatili sa taong iyon o kung oras na para umalis. Number 6, may laging dumarating sa inyong dalawa. Ito ay kadalasang nangyayari sa simula ng bawat relasyon. Maaaring may gusto na kayo sa isa't isa, ngunit hindi makahanap ng tamang oras para magkita. Palaging inaalis ng isang emergency ang ibang tao. Kahit na pumayag kang makipagkita, kadalasan hindi ka makakahanap ng oras na mag-isa para pag-usapan ang posibilidad ng isang relasyon sa kanila. Ito ay dahil palagi mo silang nakikita sa maraming tao, o masyado silang abala para maglaan ng oras. Ang mga ito ay hindi lamang coincidences. Pinaghihiwalay kayo ng Diyos dahil alam niyang hindi babagay sa inyo ang relasyon. Kahit na nasa isang relasyon na kayo, parang may consistent na disconnection sa kanila. Halos wala kayong oras para makasama ang isa't isa. Maaaring mangyari ito ng sinasadya o hindi sinasadya. Maaaring hindi na interesado sa iyo ang iyong partner, kaya gumagawa sila ng mga dahilan para iwasan ka. Ayaw nilang sabihin sa iyo ng direkta, ngunit sapat na ang palatandaang ito upang sabihin sa iyo na may nangyaring masama. Mabilis nilang iminumungkahi na maghiwalay kayo kapag nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan dahil wala na ang puso nila sa inyo. Ang ganitong relasyon ay hindi angkop para sa iyo. Ang kanilang saloobin ay nagpapahiwatig na hindi mo dapat ipilit na gawin ito. Mangyaring bigyan ito ng kritikal na pag-iisip kapag napansin mong naputol ang komunikasyon sa pagitan mo at ng taong iyon. Maaaring mukhang natural, ngunit dapat mong maunawaan na ang bawat abnormalidad sa isang relasyon ay may dalang mensahe. Tandaan ang Marcos 1:9, kaya kung ano ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Kung ang Diyos ang magsasama sa inyong dalawa, walang paghihiwalay. Ang banal na espiritu ay gagawa ng paraan upang iugnay ang inyong dalawa kung nais ng Diyos na gumana ang relasyon. Walang abalang iskediul na makapipigil sa layunin ng Diyos. Ang Diyos ay mas interesado sa iyong relasyon kaysa sa iyo. Hindi niya hahayaan ang anumang walang basehang dahilan o salungatan na ihiwalay ka sa taong inihanda niya para sa iyo. Huwag pansinin ang senyales na ito ng hindi sinasadya o sinadyang paghihiwalay. Ito ang paraan ng Diyos para protektahan ka mula sa isang masamang relasyon.
Bilang ikapito, kapag nakatanggap ka ng babala mula sa banal na espiritu. Ang espiritu ng Diyos ay hindi kailanman nagsisinungaling. Ito ay ang espiritu ng katotohanan. Sinasabi ng Biblia sa Juan 16:13. Ngunit pagdating niya, ang espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan. Hindi siya magsasalita sa kanyang sarili, magsasalita lamang siya kung ano ang kanyang naririnig, at sasabihin niya sa inyo ang mga darating pa. Nakita mo ba ang huling pangungusap? Sinabi niya na ang banal na espiritu ang magsasabi sa iyo kung ano ang darating pa. Ihahayag niya sa iyo ang kinabukasan ng relasyong iyon, at iwan ka niya sa pagpipili ang manatili at magdusa o malis at maging malaya. Tinutulungan ka ng banal na espiritu na makilala ang tamang tao para sa iyo. Sasabihin niya sa iyo kapag masama ang iyong relasyon. Kapag patuloy kang nagkakaroon ng mga negatibong panaginip tungkol sa taong iyon, mangyaring huwag pansinin ang mga ito. Huwag mabulag ng iyong emosyonal na damdamin para sa kanila na hindi mo pinapansin ang pag-udyok ng espiritu. Ano man ang sabihin sa iyo ng banal na espiritu tungkol sa iyong relasyon ay ang katotohanan. Huwag mo siyang pagdudahan o pagsisisihan mo ito magpakailanman. Masunurin na lumaya sa relasyong iyon at magtiwala sa Diyos para sa tamang tao. Kailangan mong maging masensitibo sa pamumuno ng Espiritu. Simulan ang pag-aaral ng iyong Biblia ng higit pa at higit na manalangin. Habang mas lumalapit ka sa Diyos, mas maririnig mo siya. Ang tagubilin mula sa banal na Espiritu ay magliligtas sa iyo mula sa habambuhay na pangungutya at kahihiyan. Unahin ang pamumuno ng Espiritu kaysa sa bawat pagmamahal sa iyong puso para sa taong iyon. Ang labis na pagmamahal sa isang tao na hindi mo binabaliwala ang babala ng Diyos tungkol sa kanila ay isang gawa ng pagsuway. Maaari kang maging kaaway ng Diyos sa pamamagitan ng pagpili ng isang tao na higit sa Kanya. Mga minamahal, tandaan ang sinasabi ng Biblia sa Hebreo 13:4. Ang kasal ay dapat igalang ng lahat, at ang higaan ng kasal ay panatilihing malinis, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga ngalunya at ang lahat ng mga immoral na sexual. Isa itong malalim na babala para sa lahat ng nanliligaw at sa mga may asawa na. Kinasusuklaman ng Diyos ang kasalanan ng immoralidad. Anumang relasyon na nagdulot sa iyo ng makalaman na kaalaman sa iyong kapareha bago sumali sa banal na pag-aasawa ay hindi bahagi ng napag-usapan natin sa video na ito. Nais ng Diyos na tumakas ka sa gayong relasyon. Kung mahal mo ang Diyos, dapat parangalan siya ng iyong katawan sa lahat ng paraan. Hindi ka iiwan ng banal na espiritu na komportable sa kasalanan. Kailangan mong magsisi sa lalong madaling panahon. Dumating na tayo sa dulo ng 7 palatandaan na nagpapakita na pinoprotektahan ka ng Diyos mula sa isang masamang relasyon. Ano ang natutunan mo sa ngayon? Mangyaring isulat ito sa seksyon ng mga komento. Mga minamahal, huwag mong patuloy na baliwalain ang mga palatandaang ito. Inilantad sila ng Diyos sa iyo dahil gusto kanyang protektahan. Ang isang masamang relasyon ay maaaring makaapekto sa bawat iba pang aspeto ng iyong buhay. Ang maling tao ang sisira ng buhay mo habang buhay. Kaya, kailangan mo ring manalangin sa Espiritu upang makita ang tunay na intensyon ng mga tao. Sinasabi ng Biblia, ang puso ng tao ay lubhang masama, sino ang makakaalam nito? Maaaring magmukhang mabuti ang mga tao, ngunit may kakilakilabot na intensyon. Tiyaking mayroon kang nagniningas na dambana ng panalangin upang patalasin ang iyong espiritual na pag-unawa upang malaman ang tama sa mali. At kapag ginawa mo, gumawa ng mga hakbang. Huwag makipag-ayos o subukang pamahalaan ang isang masamang relasyon. Lumayo at magtiwala sa Diyos na palibutan ka ng mabubuti. Naway alisin ka ng Diyos sa bawat masamang relasyon at ikonekta ka sa mabuti. Kung inaasahan mo ang gayong himala, samahan mo ako sa pagdarasal natin sa Diyos. Hayaan na natin. Salamat, Ama, sa regalo ng mga dekalidad na relasyon. Sa simula ng mundo, binalak mo na walang dapat mag-isa. Ang lahat ng iyong nilikha ay pares. Gusto mong masiyahan tayo sa piling ng isa't isa at lagyang muli ang earth. Palagi kang may pinakamagandang plano para sa iyong mga anak.
Gayunpaman, determinado ang dyablo na maghasik ng masasamang binhi sa iyong orihinal na disenyo ng isang makadiyos, mapagmahal, mapayapa, at mabungang relasyon. Gusto niya akong itulak sa maling relasyon para hindi magkatotoo ang orihinal mong plano. Panginoon, ipinagdarasal ko ang iyong awa sa akin. Dalangin ko na iligtas mo ako sa planong ito ng dyablo. Hinihiling ko na gabayan mo ako sa taong pinili mo para sa akin. Ayokong maging biktima ng agenda ng masasama. Nais kong luwalhatiin ka ng aking relasyon, Panginoon. Ikonekta mo ako sa taong nagmamahal sa iyo at inuuna ka kaysa sa lahat. Gusto ko ng isang taong tunay na natatakot sa iyo at hindi maaaring sumuway sa iyo sa anumang dahilan. Tumanggi akong makipamatok sa isang hindi mananampalataya. Tumanggi akong malinlang ng sinumang nagsasabing mahal ka, ngunit hindi kumikilos ng naayon. Panginoon, ipinagdarasal ko ang biyaya na manatiling sensitibo sa mga palatandaang ito. Naway huwag kong baliwalain ang alinman sa kanila. Dalangin ko na tulungan mo ako at bigyan mo ako ng lakas ng loob na kumilos kapag napansin ko ang mga palatandaang ito sa aking relasyon. Pagalingin mo ako sa bawat nakaraan na sakit o sakit na magpapalabo sa aking pag-unawa sa iyong mga intensyon para sa aking relasyon. Hinihiling ko na tulungan mo akong huwag dumikit sa maling tao. Alisin mo ang bawat pag-ibig na magpapapanatili sa akin na manatili sa taong pinoprotektahan mo ako. Iligtas mo sana ako sa masasamang relasyon dahil ikaw lang umaasa. Sinabi mo sa iyong salita na hindi ako dapat maging mangmang sa mga kagamitan ng dyablo. Nagdarasal ako laban sa bawat agenda ng dyablo, laban sa aking relasyon. Alam kong hindi mo plano sa buhay ko ang pagkikita ng maling tao sa bawat oras. Gusto mong makilala ko ang taong inihanda mo para sa akin, ngunit patuloy na inililihis ng demonyo ang atensyon ko sa maling tao. Kailangan ko ang iyong tulong, Panginoon. Mangyaring patahimikin ang bawat pag-atake ng dyablo laban sa aking buhay relasyon. Hayaang masira ang kanilang mga plano. Dalangin ko na tulungan mo akong malaman ang iyong tunay na pagpili para sa akin. Paano kung ako ang dahilan kung bakit patuloy akong nakikipagkita sa mga maling tao? Alam ko na maakit ko lang ang uri ng tao ko. Inaamin kong may pagkukulang ako. Idinadalangin ko ang diwa ng disiplina. Dalangin ko na tulungan mo akong linangin ang tamang karakter para sa isang magandang relasyon. Dalangin ko na tulungan mo akong maging lahat ng gusto ng aking kapareha sa isang asawa. Tinatanggal ko ang aking sarili sa bawat masamang relasyon na kasalukuyang kinasasangkutan ko at ikinakabit ang aking sarili sa tamang tao para sa akin. Ipinapahayag ko na iniutos ng Panginoon ang aking mga hakbang upang makatagpo ang tamang tao. Hindi ako magkakamali sa desisyon kong mag-asawa. Hindi ko gugulin ang buhay ko sa sakit at pagsisisi sa pagpakasal sa maling tao. Ang liwanag ng Diyos ay sumisikat sa aking landas. Ito ay humahantong sa akin sa bawat mabuting bagay, kabilang ang tamang relasyon. Ako ay pinaboran at pinarangalan ng Diyos, ngayon at magpakailanman. Salamat sa pagtatatag mo sa akin sa isang makadiyos na relasyon. Alam kong dininig at sinagot mo ang aking mga panalangin. Sapagkat sa pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Ibahagi sa amin kung paano ka naging inspirasyon ng video na ito. Gusto rin naming malaman ang mga hakbang na gagawin mo sa iyong relasyon. Mangyaring mag-subscribe sa aming channel kung hindi mo pa nagagawa iyon dati. I-click ang notification bell para makakuha ng mga update sa tuwing may na-upload na bagong video. Sumainyo nawa ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo, ngayon at magpakailanman. Amen.